Water signs, tignan natin ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet, ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Moves in silence. So, tahimik lang kayo. Merong magandang nangyayari sa life nyo. Merong hindi masyadong magandang nangyayari sa life nyo. Just keep quiet. Hindi nyo na daw po kailangan niyang ipaalam pa sa ibang tao. Kasi it's either, hindi naman sila maaawa sa'yo. It's either natutuwa pa sila dahil, ayan, kunwari may problema ka. Or pag masaya ka, ini-evil eye ka naman. So, ganyan talaga yung karamihan ng mga tao, lalo na kung toxic at inggit. Kaya, mag-iingat kayo sa mga sinishare po ninyo towards sa social media ninyo, towards other people. We have obsessive lover. Tignan natin. Mukhang may obsess sa inyo dito. We have wants you back. Meron nga dito, oh. Meron dito gusto kayong bumalik sa life niya. Kaya lang kasi pwedeng napaka-unhealthy kasama nung taong to. Napaka-toxic po talaga. Kaya pag-isipan nyo ha kung babalik pa kayo dito. For some of you, pwedeng may mga ginagawa kayong mga hakbang. Or yung taong to, yung may ginagawang hakbang para bumalik ka sa life niya. Tingnan natin. Ano pa yung mensahe? So, yung iba, medyo magulo yung isipan ninyo ngayon because of this person. Kasi nga po, ginugulo kayo. Tignan natin. Moves in silence. We have 5 of Pentacles. Ayan po. So, actually, kaya nyo naman daw po yung masolusyonan. But, for some of you ha, kung meron naman talaga kayong, alam niyo ha, meron kayong mapagkakatiwalaan na isang tao. So, okay lang daw na humingi kayo ng help towards that person. For some of you, hindi naman yan monetary. For some of you, pwedeng advice lang. Yan. Or yung iba sa inyo, pwede naman na, kung meron kayong, you need professional help pagdating dito sa problem ninyo, you can ask naman. Okay, huwag kayong mahihiya. Kunwari na lang ganito, meron kayong nararamdaman sa katawan ninyo. Search na search kayo ng Google. Okay lang din. Pero kasi yung iba sa inyo, nag-overthink pa kayo pag ganyan eh. So, kung kaya naman po ninyo, magpa-check up na lang po kayo. Yung tipong ganun ba? Or kung meron kayong problema, feeling mo may anxiety ka, yung ganyan. Ang kausapin ninyo is psychiatrist. Yung, diba, yung mga ganon. Psychologist, psychiatrist, ganyan. So, hingi kayo ng help sa professional. Huwag kayong search ng search. Ano itong nararamdaman ko, etc. Okay lang may background ka. Pero yung lalaliman mo pa yung pagsusearch mo towards dun sa isang nararamdaman mo na yun, baka mag-overthink ka. So, yun po yung iwasan din ninyo at the same time. Tingnan natin ano tong obsessive lover. Alam mo, gusto talaga ng taong to bumalik ka sa kanya. Gusto ng taong to, ayan, or hinihintay ka talaga niya, oh. Nilook forward niya na magkasama ulit kayo. 8 of Wands. Okay. So, yung taong to, parang feeling niya nga, kahit wala siyang gawin, babalik ka pa sa kanya. Kahit hindi siya mag-effort. So, toxic talaga, diba? Gusto kanyang bumalik sa life niya, pero ayaw naman niyang gumawa ng efforts. Meron din naman tao dito, gusto kang magstay sa life niya, pero ayaw naman gumawa ng efforts. I mean, ang binibigay lang sa'yo, puro crumbs. Kahit asawa nyo pa yan. Minsan ganyan. Diba? Kasi akala nila, ay okay na, may anak na kayo, etc. Kaya pag-isipan po ninyo. Tignan natin ano pa ba yung mga pwedeng mangyari. We have King of Cups. So, yan, medyo mag-ingat kayo dito kasi baka may manermon sa inyo. Or may tao dito na parang makakausap ninyo, tapos maging emotional kung ano-ano yung masabi. So, ingatan nyo din yung peace of mind po ninyo. We have the Emperor. Ayan, o. May isang tao talaga dito na ganito. Parang pag hindi mo nasunod yung utos niya, galit na galit. Tingnan natin. Or pag hindi mo naintindihan yung sinabi niya, inis na inis.
Tingnan po natin pagdating naman sa family. Sa family naman po, we have 6 of Cups. Meron tayo ditong 8 of Pentacles. Meron akong nakikita dito pagdating sa family is pwede po na wala nang nag-aaral. Ayan. Or yung iba naman po sa inyo, maaaring sabihin natin na may mga isip na po yung inyong mga anak. May third party kasi na lumalabas dito. So, alam mo yun, parang kahit, parang wala nang nag-e-effort pala pagdating dito sa family. Ayan, wala nang nag-e-effort. So, pwedeng ang kawawa pala dito is yung anak. No? Ayan po, pwedeng sa mag-asawa dito or sa family members kung meron man po yung iba sa inyo. Baka wala pa kayong anak, pwedeng meron kayong kapisan na meron kayong kapatid or meron kayong pamangkin, no? Na broken family. So, nakikita ninyo kung gaano ka broken talaga yung nararamdaman or yung bata na yon, yung tao na yon. Kasi alam mo, meron dito, feel abandoned. Hindi ko alam kung kayo ba yung nakaka-feel niya, galing ba kayo sa isang broken family. So, ibahin natin yung Ayan. Kasi masyadong maliwanag. So, tignan po natin. So, meron dito broken-hearted. Yan, sa family members po ninyo. Feeling abandoned. Feeling left behind. Yun yung nararamdaman ng isang tao dito. Tignan natin po. Ano pa yung mensahe pagdating sa mga friends. Sa mga friends, we have Ace of Swords. And we have 4 of Cups. Mukhang, matagal na ba kayong walang communication with your friends or yung iba po sa inyo? Nagkakausap kayo pero pwedeng hindi po kayo nakikita-kita. So, yan. Pwedeng nami-miss mo na yung mga friends mo. Nami-miss nyo na po yung isa't isa. Tignan natin, pagdating naman sa kaperahan. Sa kaperahan, we have the Hanged Man. And meron tayo ditong Knight of Pentacles. So, nalilito yung iba sa inyo. Okay? Kung igagrab mo ba yung opportunity, lilipat ka ba ng trabaho, iibahin mo ba yung business mo. So, naghahanap kasi kayo dito, pwedeng iba sa inyo naghahanap kayo ng side hustle. Ayan. So, pwedeng side hustles po ito. Or meron dito, nasa ibang bansa kayo, iniisip nyo kung kayo ba ay magko-cross country. Yan po yung iniisip ng iba sa inyo. Sige, kung may magko-cross country dito, okay ba yon para sa inyo? We have the world. Wag daw muna ngayon. So, siguro ipagpaliban yung mga muna po talaga. Tiis muna kayo kung ano man po yung kinikita ninyo, ano man yung hawak ninyong pera. Ayan, wag kayong padalos-dalos daw kasi dito ng desisyon. Kasi, di ba, kung magmamadali kayo dito, baka akala ninyo mas magiging maganda kayo doon. I mean, yung disposition po ninyo sa buhay, yung position ninyo sa buhay, ganyan. Pero hindi pala, mas worse pa pala. Baka masabi mo, sana hindi na ako umalis dun sa dating bansa kung nasaan ako. Yan, kaya medyo hinay-hinay muna po kayo dito. Tingnan natin kung meron pong nagbebenta ng property. Okay, or kung meron kayong kausap. Kung yung kausap nyo ba, yan, dyan nyo na ba madideal yung property. We have Knight of Cups. Malaki yung chance ha. Kaya lang, bigyan nyo ng malaking discount. Nasa sa inyo na yan. Pero malaki kasi yung chance na sa kanya nyo po mabenta. Tingnan natin. Tsaka ito ha, kung may kausap kayo, huwag nyo sasabihin, ay may kausap na ako. Meron akong nakakausap na bebentahan ko ng property na binibenta ko. Wag. Huwag mo muna ipamalita kasi, ayan, baka sila yung nag-i-evil eye. Check po natin pagdating naman po sa, yan, yung maglalakad pa lang ng mga visas, yung mga ganyan. Tignan natin. 9 of Cups. Oy, ang ganda po ng inyong energy. Ma-approve po yan agad-agad. Or sabihin natin isang, lang po kayo, isang apply lang kayo, ma-approve ka agad siya. So, yan, happy kayo dito. Maganda yung inyong energy. Tignan pa po natin, pagdating naman sa, kung kayo po yung, kung merong mangungutang sa inyo, magbabayad pa. The Tower. Oo, magbabayad naman. Ang nakikita ko dito, pwedeng, parang, alam mo yung kulang lang yung pera niya ngayon, tapos babayaran niya din agad. Yung, yung uutangin niya sa'yo, o yung hihiramin niya ngayong araw.
Parang ganito, kunwari umaga siya ng hiram. Sa gabi or kinabukasan, babayaran niya din kaagad. Parang nagkulang lang talaga yung kunwari dala niyang pera. Ganun kasi yung pinapakita po dito. O diba, ginulo na naman yung cards natin. Tingnan pa po natin ano pa yung yung mensahe. So we have 2 of swords. Kung kayo naman po yung may utang, ayan, tingnan natin. Makakabayad ba kayo? We have 9 of wands. Actually, yung iba sa inyo, may pambayad naman. Ayan, kaya lang kasi mukhang nagdadalawang isip pa po kayo kung babayaran ninyo kasi gusto nyo pa yatang palaguin yung pera. So, if meron talaga kayong, alam mo yun, meron kayong puso para sa business, yung iba sa inyo, pwedeng ganun po yung gagawin nyo. Hindi nyo babayaran ng buo yung inyong utang pagkos papaikutin nyo pa yung pera para kumita pa siya. Tignan natin pagdating naman po sa sabihin natin, yung mga gustong magkaroon ng bahay. Tignan natin, next year ba? Meron na kayong sariling bahay? Some of you, wala pa. Masyado kayong magastos ngayon. Tsaka yung iba po sa inyo, pwedeng, ayun, wala din kasi kayong hawak na pera pa. So, yung iba, wala pa kayong ipon. Kasi parang puro palabas yung pera ninyo dito eh. So, ipon muna kayo. Okay? Mahalaga yon. Dapat sobra-sobra yung ipon nyo para dun sa bahay na ipapatayo ninyo. Para hindi siya, paputol-putol yung pagpapagawa po ninyo. So, medyo, mababa pa po yung chance na kayo ay makapagpatayo ng bahay next year. So, tignan natin pagdating naman po sa pagdating naman po sa inyong trabaho. Sa trabaho naman tayo, we have 8 of swords. We have Queen of Swords. Medyo meron talaga dito. Hindi na kayo kampante sa trabaho. Alam mo yon, sabihin natin parang final na yung decision mo if ikaw man ay iiba ng work. Ayan po. Final na siya eh. Napag-isip-isip nyo na po talaga ito. Yan. Aalis na talaga kayo. Tapos, kung meron naman kayong i-confront dito sa work, co-worker ba ninyo yan, or yung patakaran, so, parang sasabihin nyo din, para bang wala kayong takot dito, water signs. Hindi ko alam kung ano yung nakain nyo. Pero kung meron man kayong isasuggest ngayon dito, may isasuggest talaga kayo. Or kung hinihingan man kayo ng suggestion dito, magsasalita talaga kayo. Ngayong araw. Check natin sa business naman. We have 7 of wands. Ang ganda naman ng business mo. Okay. Hindi ko alam kung dyan sa lugar nyo, konti lang yung mga kakompetensya po ninyo. We have the High Priestess. Ayan. Sa business mo kasi, mas ginagamit mo talaga yung isip mo kaysa puso. So, sabihin natin, hindi ka pusong mamon pagdating dito sa negosyo mo. And yun naman talaga yung kailangan pag nagbi-business kayo. Kaya yung mga sinasabi ng iba na, ay, magbi-business ako para makatulong ako. Yes, makakatulong ka dun sa mga, literal na makakatulong ka dun. Kunwari, may mga staff ka na kukuhanin. Pero yung sabihin natin, yung magpapautang ka, hindi mag-grow yung business mo pag ganon. Yung lagi ka nagpapautang, tas di mo naman sinisingil, yung tipong ganon. Kaya ayan po, marami dito na water signs. Kung strict talaga kayo, pagdating sa mga rules, policy po ninyo, pagdating sa business, malaki po yung chance na lumago talaga yung inyong negosyo. Tignan natin pagdating po sa mga single. King of Wands, ayan, mga single natin dito, pwedeng mga lalaki ito na single, no? Okay, so malakas yung inyong charisma. Meron lang ako nakikita dito kung kayo po yung lalaki na single, no? Parang ayaw nyo pa ng serious relationship, ayaw nyo pa ng isang committed relationship. So, yung iba po dito, pwedeng, ayun, meron lang kayong mga nakaka-date, nakakausap, hanggang dun lang muna. Sa mga in a relationship naman, siya na ba yung makakatuluyan mo? We have 4 of Pentacles. And we have the Devil. Hindi pa. Tsaka mag-ingat kayo kung may involved na money dito sa relationship ninyo. Napakalaki po ng chance na hindi talaga. Baka ginagamit lang kayo ng person ninyo. Doesn't matter ano yung age niya, ano yung background ng tao na yan. Mayaman ba yan? Mahirap ba yan? Middle class ba yan? Or babae ba yan? Or lalaki? Doesn't matter. As long as may involved na pera dito sa relationship ninyo, tapos wala namang bumabalik sa'yo, mag-ingat po kayo. Maging matalino daw kayo dito. Siguro siya yung obsessive lover na sinasabi dito. Pero obsessed siya sa makukuha niya sa'yo. Hindi dahil sa mahal ka niya. Tingnan natin. Kaya mag-isip-isip po kayo dito.
Tignan natin. Sabi nga, 'di ba? Sabi, hindi natin mapipili yung ano natin, yung magiging anak natin or yung magiging magulang natin. Pero piliin natin kung sino ba yung magiging tatay or nanay nung anak natin. Kasi napaka-importante po nun. Kaya maging mawais kayo dito sa pagpili, water signs. Hindi porket may degree, ay okay na yung taong to. Tapos ang dami naman pala niyang red flags. 'Di ba? Tingnan natin. Pagdating naman po sa mga married natin, we have death card. May new beginnings tayo dito pagdating sa mga married. Ten of Pentacles. Okay. Kuha pa tayo ng isa pa. We have Eight of Cups. May nakipaghiwalay na, oh. So, pwedeng tahimik lang yung paghihiwalay ninyo ng person. Mawala masyadong ingay. Okay, so yung dapat lang talagang makaalam, yun lang yung mga nakakaalam sa paghihiwalay na ito. Yung mga importanteng tao lang talaga. Pero yung ano nyo pa sa social media, ganon, wala namang ganon. At hindi na dapat. So, yun nga lang, kasi merong hindi talaga makamove forward. So, pwedeng asawa mo yan or pwedeng ikaw yan. Okay, so gusto mo pang maayos tong relasyon. Kaya lang kasi tingnan mo, napaka-unstable na po talaga. So, pwedeng sabihin natin, pwedeng mahal nyo pa yung isa't isa, pero ang dami nang nangyari. Pwedeng ang dami nang tumututol, or sobra na kayong nasaktan parehas sa action ng isa't isa. Sige, kung meron pang pag-uusap dito, maaayos pa ba? We have King of Swords. Actually, yung asawa mo mukhang hindi siya makapag-isip nga ng maayos, no? Marami pong gumugulo sa isipan niya. At mukhang maraming nagsusulsol sa kanya dito. Mula sa family niya. Or pwedeng friends niya rin yan. Five of Swords. Ayun, nahihiya na pala siya sa'yo. Kasi may ginawa na siya behind your back. Kaya, nahihiya na siya talagang ding bumalik or mag-effort. Feeling niya kasi pagdududahan mo lang kung ano man yung effort na gagawin niya. Ayan. So, mukhang kayo, karmic. Yung iba po sa inyo na yung mga married natin dito. At saka yung mga in a relationship natin, pwedeng nasa karmic relationship po kayo. So, ayan lang po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.